Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, Nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng ibang bato. Lahat ay iguguho. Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo ron, tinanong siya ng kanyang mga alagad nang walang ibang nakakarinig. Kailan po ba mangyayari mga sinabi nyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na siya ang Mesyas. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo tungkol sa mga digmaan. Ngunit, huwag kayong mababahala. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap, tulad ng isang nanganganak. Sa mga panahong yon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit maliligtas ang mananatiling tapat hanggang wakas. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At saka darating ang wakas. Kapag nakikita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng pumabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubong ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong yon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Mesyas, o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga huwad na Mesyas at may lilitaw na mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta doon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang Anak ng Tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga agila. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong yon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan,
Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng Anak ng Tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang Anak ng Tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nananariwa at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay mananatili. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng Anak ng Tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa panahong yun, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng puno ng sambahayan kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi nyo inaasahan.